Bago po tayo manalangin, ay ating buksan ang ating mga Biblia sa mga awit 88, verse 1 to 4. Ganito ang sinasabi. O Panginoong Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumadaing araw at gabi sa harap mo. Paratingin mo nawa ang aking panalangin sa harap mo, ang iyong pandinig sa aking daing ay ikiling mo, sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at papalapit sa Siyol ang aking buhay. Ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. Ako'y taong walang lakas. Tayo po'y magalang na lumod para sa ating panalangin. Dakila naming Diyos, nandiyan po sa kaitasan ng mga langit. Kami po ay lubis nagpapasalamat sa araw ng Sabat na ito na kami po ay iyong iningatan sa buong isang linggo at kami ay magpupuri sa inyo sa araw ng Sabat na ito na ito po ang itinakda ng ninyo upang kami ay maglingkod sa inyo at pakaingatan namin ang araw ng Sabat na ito. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na kami iningatan, inibayan, binigyan naman kami ng lusugan, pinagpala sa aming mga pinagsin na pangangailangan upang kami patuloy na maglingkod. Ama, sa araw-araw ito, patnubayan nawa ang aming gagawing programa sa aming Sabbath School. Kayo din sa Panginoon ang mauna sa mga gagawin aming programa. Ama, patawarin ng Panginoon sa lahat namin ang nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming nilalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid at happy Sabat po. Happy Sabat po. Ay, may tao pala. Kamusta po kayo? Sa buong isang linggo? At nung Sabado ay na-miss ko kayong lahat. Wala ako dito. Ako ay nasa Bigutan Church. Ako po'y naimbitahan na speaker. Marami namang nakinig. At ako po'y nagpapasalamat at kasama niyo ako ngayon. Huwag kayong mag-alala, sa Sabado ako ulit ang superintendent dahil meron po kami mga member na nakalib. At pag may nakalib, ang magte-take over ay ang head. Kayo po ba ay maligaya ngayong araw ng Sabat? Kayo po ba ay handa na magsamba ngayon? Huwag niyo munang isipin ang inyong problema, trabaho, eskwela, kung ano pa man yan. Huwag niyo munang isipin, tindahan, kung ano-ano pa, negosyo. Tayo muna ay magsamba sa ating buhay na Diyos. At ngayong araw ng Sabat na ito, March 3, first Sabat of March, ay sino po sa inyo dito ang birthday sa linggo ng February 26 hanggang March 3?
Meron po. February 26 hanggang March 3. Yung nag-birthday na February 29. Batang-bata pa yun. Meron? Wala. Okay. Walang may birthday na February 26 to March 3. At ngayon pong umaga ay ang ating pag-uusapan ay may kinalaman din sa ating leksyon. So I hope na bawat sa inyo ay nag-aaral ng leksyon. Tama, Nanay Siriban? Nag-review. At ako'y naniniwala na kayong lahat ay pinapalakas nyo ang inyong mananampalataya sa pamamagitan ng ating leksyon. Okay? Kung wala kayong leksyon, ay pwede naman sa internet. Kung wala sa internet, o pwede naman sa mga kapatid makiharap. Ako ay wala ng leksyon dahil ang aking leksyon ay pinamigay ko. Dahil may ilang kapatid na walang lesson pa, pinamigay ko na lang ang lesson ko. At ako ngayon ay nag-aaral sa internet, piniprint ko ang lesson, at doon ako nagsusulat ng mga notes. Okay? So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang may kinalaman sa, dahil walang may birthday, na February 26 to March 3, ay walang nabawas sa ating bookmark. Ngayong umaga ay mag-uusap tayo mga kapatid ng masinsinan, at ang ating pag-uusapan ay may kinalaman saan, Brother Roddy? Sa lesson. Nakikinig talaga +5 ka sa grade. Ngayon ay gusto ko pong tawagin si Brother Roddy dahil nakikinig ka, taga rito. At saka si Sherlita. Ay, madali lang daw, madali. Wala naman kayong gagawin, hindi kayo magsasalita. May papakita lang tayo sa kanila. Sige po. Pagmasdan nyo mga kapatid yung kanilang gagawin dahil baka malingat kayo, hindi nyo maalaman kung anong ibig sabihin. Ito ay hawak mo yung kanayon. Ito ay hawak mo yung sinulit. Yan. Ako mo. Pakipasok mo yung sinulit. Ay, yung karayang doon sa sinulit. Hindi. Ikaw mag-ahawak. Siya yung karayang. Hindi po siya. Steady lang ikaw. Well, bawal. Isang kamay lang. Sige. Tinulisan pa talaga. Bawal lang isang kamay. Tag-isa lang. Huwag ka muna umangal. Pasok mo muna. Yun. Malapit na. Baliktad daw. Sige, baliktad rin. Baliktad. Baka gusto mo lawayan, pwede. Yun. Oops, wala. Yun. Wala pa rin. May ano kasi? Meron kasi yan yung parang ipulpul. May ano gagawin natin? Gagawin natin, puputulin ng good thing o kaya premium para... Tawag tayo ng expert, si Brother Wahing. Brother Wahing ka?
Sige po, upo na po kayo. Salamat. Ito, expert to. Minuto nag-shoot to ng karayom sa sinulid. Ha? Oh. Expert yan. Isang kamay lang po, bawal ang dalawa. Sige. Oh, isang kamay lang. Expert na yan. Apat na nga ang mata niyang dalawa eh. Baka kailangan lawayan mo. Oh, yan. Yumuko na. Oh. Pumirmis ka lang daw. Okay. Oh. Yan, wala. Yun. Huwag ka daw gumalaw. Malikot ka sa aparatos eh. Oh, tanda. Sa kabila. Baka bugbog na yun eh. Oh, yan. Oh, permi ka lang daw. Yun. Yun. Pasok. Ay, sa gilid pala. Oh, game. Oh, ganito na lang. Ikaw na lang magpasok. Tignan natin. Ikaw. Sige, oh. Sige. Natin kung may pasok mo mag-isa. Yun. Pasok na. Oh, halika muna dito. Regel, paki-flash nga yun. Pakibasa nga ito. Ito lang. Yan, pakibasa nga. Psalm 31:3. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Ano kayang kinalaman niyan doon sa ating yung sa ating demonstration? Ano kaya masasabi mo doon sa karayom at sinulit? Base dyan sa text. Ano ibig sabihin yan? Sabi na ni David na ang Panginoon na aking isang matibay na bato, yung talagang talasag. Yung sa karayom. Yung karayom sa akin ay para sa mga pagtahi. Baby, ikaw kaya ba yan siya? Nahirapan siya isipin kung ano kaugnayan. Ay, meron yun. Kaya mo, napaliwanag ko maya-maya. Sister Nora, ano kayang kaugnayan nun? Sa tingin mo? Yung karayom at sinulit, base dito sa text. Ang karayom at sinulit, kasi hindi magagamit ang karayom kung walang sinulit. Pagka nalagyan ng sinulit yan, matatahi. Yung, halimbawa, may sira ang damit, matatahi yung mabubuo. Matatakpan mo din yung sira niya. Saka yung damit, mabubuo yan sa pamamagitan ng pagtahi sa karayom. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Kung tayo sasampalataya sa Kanya, ang ating mga kasalanan ay mawawala. Salamat. Pwede naman gamitin yung karayom kahit para sinulit pamputok ng logo. Kayo mga kapatid, may isi-share kayo? Anong lesson? Kayo dyan. Ikaw, Chan. Ano kayang lesson? Yung sinulit at karayom. Base dito sa ating leksyon.
Mga kapatid, isa lang ang lesson na gusto kong sabihin sa inyo at doon sa demonstration. Kapag iba ang naghahawak ng sinulid at iba ang naghahawak ng karayo, ang hirap ipasok, di ba? Tama? Pero pag ikaw lang mag-isa, bakit ang bilis? Anong meron? Ha? Anong meron? Bakit ang bilis? Kasi sa psychology, may tinatawag tayo na hand and eye coordination. Hand and eye. Kung ano yung nakikita mo, ikaw rin gumagawa, mas mabilis. Ganyan. Ibig sabihin, may tamang koordinasyon. Kaya ang bilis na ipapasok mo. Yan. Pero pag ikaw lang may hawak, tapos iba yung isang may hawak, o subukan nyo magluto. Yung may hawak ng tsanse, iba. Tapos yung may hawak ng kaldero, iba. Subukan nyo magluto. Mahirap yan. Sino mga nagluluto? Subukan nyo mamaya sa bahay. Yung may hawak ng tsanse, iba. Yung may hawak ng kaldero, kawali, iba. Ewan ko na kung mahamon nyo yung tilapia sa pagkakaprito ng maganda. Kasi meron tayo tinatawag na hand and eye coordination. Ngayon, sa ating leksyon, ito ang pinakamagandang lesson. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, na kapag ang Diyos, ang hawak niya lang sa atin, yung kalahati ng ating buhay, mahirap. Ang gusto ng Diyos, hahawakan niya yung buo. Buo ng ating buhay. Ikaw, kung ang gusto mo, kalahati lang sa Diyos, yung kalahati, ikaw magde-decide, mahirap. Mahirap. Kailangan, pag pinahawak mo ang buhay mo sa Diyos, Sister Nora, buo, dapat, walang magagawa masyado ang Diyos. Kapag ang gusto mo lang ipahawak sa Kanya kalahati, hindi pwede. May gusto yung Diyos, may gusto ka. Paano yan? Hindi talaga mapasok yung karayang sa sinulid. Hindi ka talaga makakapasok sa langit. Kasi may gusto ka, may gusto ang Diyos, mahirap ipasok. Mga kapatid, pag pinahawak natin ang buhay natin sa Diyos, Brother Jeff, hindi pwedeng kalahati lang. Dapat buo. Para ang Diyos hindi mahirapan na ipasok tayo sa langit. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang ating desisyon, pag kalahati sa Diyos, kalahati sa atin, mahirap ang gumawa ang Diyos. No? Kahit na ipagsiksikan ka pa ng Diyos, ayaw mo naman, alam ka namang hilahin pa yung paa mo, paakit sa langit, yung isang kamay mo naman nakakapit sa bangko, hindi ka maiakyat. No, mga kapatid? At ang sabi dito sa huling text natin, for this God is our God forever and ever, He will be our guide even unto death. Itong Diyos daw na ito, siya yung Diyos natin magpakailanman, siya yung ating magiging gabay. Diba, Brother Roy? Pag ikaw nagturo, gumawa ng isang sirang radyo, at yung tinuturuan mo, matigas ang ulo, sinuturuan mo na, iba pa rin ang ginagawa, magiging successful kaya yun? Mahirap, no? Siguro maging successful yun after ilang taon. Pero dapat susunod siya sa'yo. Parang gano'n ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, matigas naman ang ulo natin, hindi magiging successful ang ating buhay. Yan, mga kapatid. Kaya ang sabi dyan, itong Diyos natin, siya ang ating magiging gabay, Sister Conchie, hanggang sa kamatayan. Uulitin ko po ang puntos. Kapag pinahawak natin ang buhay natin sa Diyos, huwag kalahati. Buo dapat. Buo. Pag hindi buo, mahihirapan ang Diyos, mahihirapan tayo makapasok. Kung saan man yun. Sa langit, o kung sa kaligayahan ng Diyos, mahihirapan tayo. Okay? Salamat sa inyo mga kapatid. Tayo nadamo na sa ating leksyon, sa lesson review. At kung po pwede po, pakipromote sa inyong mga zone na tayo ay magpa-branch Sabbath School. At sa ating branch Sabbath School, ang ating destinasyon ay
sa ating ampon. Alam niyo ba kung sino yung ampon natin? Ha? SPP2, Sanara. Diyan, lahat tayo mag-branch Sabbath School. Kanya-kanya tayong street. Mga zone. Dahil sila rin yung target natin sa ating crusade, papunta dito. Okay? Pag-usapan niyo po sa inyong mga zone kung paano gagawin yung diskarte sa branch Sabbath School. Pero meron na pong naka-assign na mga streets para sa bawat zone. Mamaya po ipa-flash natin kung ano yung mga assignments ninyo. Okay? Salamat po at magandang umaga.